Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Sa bawat isa na nandito naman po tayo sa ating programang Biyaya sa Pag-aaga at na muli sa oras na ito lalo sa ating mga tagapakinig welcome po muli at napakaganda sa palagi sa umaga ang umpisahan natin ang buhay na palaging bulay-bulayin ang salita ng Panginoon. Tunay nga na makabuti ng Diyos sa atin at ang buhay natin ay talagang nakasalalay sa Kanya. Kaya muli po, ang inyong lingkod, si Pastor Tito Reboriano pong muli, mga kasama nyo. Welcome pong muli sa ating mga tagapakinig at lahat po. Ganun pa man, nandito po tayo sa 91.9 BBSWLB-FM para sa Biyaya sa Pagkaaga. Nais ko pong umpisahan ng ating tatalakayin ngayon sa umagang ito sa pagbabasa ng salita ng Panginoon mula sa Matthew Kapitulo 18 versikulo 21 hanggang 35. Medyo mahaba po ito pero maganda pong maunawaan natin ang ating tatalakayin sa umaga pong ito. Umpisahan ko po dito sa Matthew 18 verse 21. Lumapit noon si Pedro at nagtanong sa kanya, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10 milyon peso. Dahil na siya ay walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya pinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit, pagkaalis niya noon ay nakatagpos niya ang isa sa kanyang kapwa, lingkod, na may utang na 500 sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay wika, magbayad ka ng utang mo. Naglumuhod iyon ang nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit, hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa, lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at sinumbong ang nangyari. Kaya't pinatawag siya ng hari, Ikaw, napakasama mo. Sabi niya, pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring maghabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y pinabilanggo hanggang sa makabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi niyo patatawarin ang inyong kapatid. Dahil po'y manalangin sa ating pagtatalakayin po sa umaga po ito. Muli po, Panginoon, salamat po sa iyong salita na nagpapaalala palagi sa amin sa buhay na may katuwiran, sa buhay na pamamaraan mo, Panginoon. Tulungan mo kami, Ama, na ang aming tatalakayin ngayon na maging parte ng aming buhay at maipamuhay po namin. Alam po namin, Panginoon, na kailangan lang ang tamang relasyon, ang tamang pagmamahal, lalo na ang pagpapatawad.
sa aming mga nagkasala sa aming Panginoon. Turuan mo po kami sa umaga pong ito dahil alam namin, Panginoon, ang iyong katuruan ay napakabuti at may katuwiran. Kaya tulungan mo po ang bawat isa sa aming Panginoon, sa mga aming tagapakinig, maging sa aming buhay, na palagi naming isa puso ang tatalakayin sa umagang ito sa iyong salita, dahil walang iba kundi ang iyong salita, Panginoon, ay siyang liwanag sa aming daanan upang kami mamuhay na may katuwiran. Muli po salamat. Ito po ang tayong dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, ang ating pong tatalakayin sa umaga pong ito ay ang pagpapatawad sa iba. Ang pagpapatawad sa iba. Nabasa po natin kanina ang isang talinghaga na kung saan titinan po natin sa umagang ito na ating pag-uusapan. Darating po ang mga panahon na tayong lahat ay masasaktan ng mga kilos at salita ng ibang tao. Hindi ito maiiwasan. Ano po? Ang malaking katanungan ay ito po. Paano tayo tumutugon kapag tayo nasaktan? Maaari nating piliin ang daan ng pagpapatawad o ang daan na sama ng loob at paghihiganti. Yan po palagi ang dating reaksyon ng tao po pag siya'y nasaktan ay para bang asama ang kanyang loob at parang palaging paghihiganti ako, kaya maghaganti ako. Malinaw po na inuutos sa atin ng Diyos na piliin ang daan ng pagpapatawad. Ano po? Kaya maganda pong sundan po natin yung ating nabasa kanina. Ano? At diyan po sa Kapitulo 21, sabi dito, lumapit noon si Pedro at nagtanong sa kanya, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkasala sa akin? Makapito po ba? Yan po ang tanong ni Pedro kay Jesus. Ngunit, sabi niya, Panginoon, makailan kung patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Noon po kasing panahon po ni Jesus, marami pong pinunong reliyoso ang nagtuturo na kung ang isang tao ay nagkasala minsan, makalawa at makatatlo pa, dapat siyang patawarin. Ngunit, kung nagkasala pa siya ulit, hindi na siya kailangang patawarin. Kaya po, nang sinabi ni Pedro sa Panginoong Hesus na 7 ulit po bang patatawarin, isinasa isip niya po na sobrang-sobra na ito. Ano po? 7 makasala. Pero po tinan natin kasi ganun ba ang kailangan natin? Sasabihin natin kumisan po, di ba, sa mga nagkasala sa atin, kahit na isang beses lang siguro, tama na ito. Pangalawa, sabi niya, sobra na ito. Pag ginawa niya pa yan, ay sigurado ang kanyang kakamit ang aking ganti. O yan po palagi ang tendensya ng tao na pangalawa pa lang o pangatlo. Sabi niya, sobra na yan. Pag hindi mo pag ginawa mo, parang ulit yan. Matitingnan mo kung ano mangyayari sa iyo. Yan po palagi ang response natin. Yan po. Pero, tingnan po natin sa pagpapatuloy ng ating babasahin. Sabi po dito sa versikulo 22, sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Yan. Yan po ang sabi ng Panginoon, ang tugon ni Jesus sa tanong ni Pedro. Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Ano pang ibig sabihin ng 70 ulit pa nito? Hindi rin sinasabi ni Jesus na ito'y 400 o 400 na beses, kung sa 490 na ulit. Hindi po ibig sabihin ni Jesus na 490 ulit. Pero sabi niya, hindi lalampas o kaya hindi lamang tayo magpapatawad ng 490 beses na lalampas rito. Ang ibig sabihin po ni Jesus ay kahit ilang beses magkasala ang ating mga kapwa, ay dapat natin silang patawarin higit pa sa 490. Isipin niyo po ibig sabihin nito, tinuturo po ni Jesus na walang limitasyon ang pagpapatawad. Grabe po kung titinan po natin. Ganun ba? Pero po, actually po, di ba talaga karaniwan sa tao, isa pa lang o dalawa pa lang na beses nasaktan ng kapwa niya. Pero grabe na ang paggaganti. Pero dito sabi ng Panginoon, hindi lang 70, hindi lang makapito,
kundi hindi lang 490. Sino po ba ang makakasala sa iyo ng ganun karami? Kaya ang ibig sabihin po ng Panginoong Hesus, walang limitasyon ang pagpapatawad. Grabe po, ano? Kaya ikininto po ni Jesus kay Pedro ang isang talinghaga, ano? Ang kahalaga ng pagpapatawad. Ang talinghaga po ay alam naman po natin na isang pangkaraniwang kwento na may spiritual na kahulugan. Kaya sinabi po ni Jesus ang tungkol sa isang hari na nagpasyang maningil ng pautang sa kanyang mga alipin. Kaya po, tingnan natin po dito sa Mateo chapter 18 verse 24, sabi po dito, sa 24 ay, unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10 milyon. Ano po? Yan. So sabi po dito, dinala sa isang hari, ang dinala niya sa kanya isang may utang na 10 milyon. Ito po isang pagkakautang na imposibleng mabayaran. Dahil sa lingkod ay walang perang pambayad sa kanyang utang, inutos ng hari na siya ang kanyang pamilya at lahat ng ari-arian nila ay pagbili at ang perang pinagbilhan ay pambayad sa kanyang utang. So nang malaman po ng may utang na lingkod na ito ang kanyang kahabag-habag na kalagayan, nagpatirapa siya sa harap ng hari at nagmakaawa pa ng kaunting panahon at nangakong babayaran ng buo ang kanyang utang. So ano po ang nangyari dito sa Matthew 18:27? Basahin po natin, sinabi nito, naawa sa kanya ang hari, kaya pinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Yan, napakaganda. Kaya ang pagtugon po ng hari sa lingkod dahil nagmakaawa sa kanyang hari, kaya pinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Okay po, ano? Nang makiusap po sa hari ang alipin, kinaawaan siya at pinatawad ang lahat ng niyang utang. So ito po sa kwentong ito, ang Diyos ang tinutukoy na hari at tayo po ay tinutukoy na alipin na pinatawad sa kanyang pagkakautang. Sa paningin po ng Diyos, ang ginawa nating kasalanan ay katulad ng 10 milyon peso utang na hindi natin mababayaran. Gaano man karami ang ating mabubuting gawa, hindi tayo makakabayad sa Diyos. Ngunit, sa sandaling tumalikod tayo sa makasalanang pamumuhay upang tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas at hari, pinatawad ng Diyos ang lahat ng ating utang. Kaya kung pinatawad tayo ng Diyos sa ating pagkakautang na imposibleng mabayaran, dapat lamang napatawarin din natin ang ating kapwa. Yan, ano po, napakaganda na malaman natin ang tunay na pagpapatawad ng Diyos na makamtan ng isang tao. Dahil po, sobra-sobra ang kasalanan natin, hindi natin dapat kayang bayaran. Ngunit salamat po sa Diyos dahil sa kanyang habag at pagpapatawad, tayo po ay makakalaya sa pagkakautang na ito. Ngunit tingnan po natin sa susunod na talata, dito po sa 28, Matthew 18:28, sinabi po dito, ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwalingkod na may utang na 500 sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay wika, magbayad ka ng utang mo. Yan. So, ang pinatawad pong lingkod ay lumabas at nagpunta sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 sa kanya. At ano po ang ginawa niya? Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay wika, magbayad ka ng utang mo. So, ang lingkod po na may 500 utang na pinatawad, ang lingkod po na may 500 peso utang pinatawad na lingkod ay nagpatirapa at nagmakaawa sa kanya. Ngunit ayon po sa Matthew chapter 18 verse 30, pero sabi dito, ngunit hindi siya pumayag, sa halip pinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. So nakakita po natin na ito pong lingkod na pinatawad ay mayroon din siyang may utang sa kanya ng 500 lang kung isipin po natin. Ngunit hindi siya pumayag na hindi makabayad ang kapwa niya lingkod. Sa halip, pinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Kung ihambing po sa kanyang 10 milyong pesong utang na pinatawad ng hari,
ang 500 piso utang ng kanyang kapwa-lingkod ay parang barya lamang. Ano po? Kung titinan po natin. Ngunit hindi siya naawa sa kapwa niyang lingkod. Kung hindi po dahil sa habag ng Diyos, tayong lahat ay hinatulan niya ng pagkatapos ng unang pagkakamali natin. Ngunit sa halip na hayaan tayong pasanin ang lahat ng kaparusahan ng ating kasalanan, ipinakita po ng Diyos ang kanyang habag nang inako ng kanyang anak na si Jesus ang kaparusahan na dapat nating danasin. Nahihirapan ka bang magpakita lang pagpapatawad sa iba? Ayan. Ang tanong po ay, nahihirapan ba tayo magpatawad ng pagpapatawad sa iba pong tao? Kung hindi ka marunong magpatawad sa ibang tao, maaari pong hindi mo pa marahil lubos na naunawaan ang habag na pinakita ng Diyos sa atin. So mga kapatid, sa talinhaga pong ito, inutosan tayo ni Jesus na magpakita sa iba ng gayon ding habag na natanggap natin mula sa Diyos. Kung nahihirapan kang magpatawad ng kapwa, marahil kailangan mong pagbulay-bulayan ang habag ng Diyos sa iyo. So dito po kapatid na kung titinan po natin, paano ba nangyayari ang bagay na ito na kaya natin magpatawad? Sa una po siguro, talagang mahirapan tayo. Kundi, ang pamamaraan po ng Diyos, paano po mapasa atin? Saan po ito magsisimula? Oras po kasi ang isang taong walang tamang relasyon sa Panginoon, hindi niya kayang tanggapin at hindi niya kayang ipamuhay ang matuwid na pamumuhay. Kaya unang-una po dapat malaman po natin na kailangan muna tayong manampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ibig pong sabihin, kasi po ang isang taong nagtitiwala kay Jesus, binabago ang buhay ng taong ito at alam po natin, pwede natin maipamuhay din ang pamamaraan ng Panginoong Jesucristo nang siya namumuhay dito sa lupa. Sabi nga po sa iba, ang layunin ng isang tao dito sa lupa ay maging gaya ni Kristo Jesus. Kaya po mamaya titinan po natin na paano tayo magkakaroon. Nais ko lang po ipapatuloy ang ating pinag-uusapan ngayon, pagpapatawad sa iba. So nangyari po na ang lingkod pong pinatawad ng hari ay alam po natin na siya rin ay mayroon rin kapwa-lingkod na may utang sa kanya, ngunit hindi niya kayang pinatawad yung 500 na utang. Kaya dumating po sa punto na dito po sa Matthew 18:32 hanggang 33, sabi dito, kaya't pinatawag siya ng hari. Nakita po kasi ng kasamahan na makita ng kanyang mga kapwa-lingkod ang nangyari na siya ay hindi nagpatawad, sila labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya ano po ang ginawa ng hari na nagpatawad doon sa isang nakakautang na isang lingkod na hindi kaya magpatawad? Kaya siya nasabi dito, kaya't pinatawag siya ng hari at sinabi ng hari, ikaw napakasama mo. Sabi niya, pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka rin maghabag sa kapwa mo? Yan. Ano po? Nang marinig po ng hari ay pinatawag niya ang lingkod ng kanyang pinatawad. Ang sinabi ng hari sa kanya, napakasama mo. Sabi niya, pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka rin mahabag ka sa kapwa mo? Yan. Dapat sana ipinatawad ng unang lingkod ang nagkautang sa kanya dahil labis-labis na kaawaan ang naranasan niya, di ba? Siya pinatawad ng hari kahit na 10 milyon yung kanyang utang na napakalaki kumpara po doon sa nagkautang sa kanya ng 500. Ngunit, kabaligtaran po ang nangyari. Hindi makita sa kanya ang kahabagan ng Diyos. Pinabilanggo ng hari ang lingkod na walang habag sa kapwa. Ang di mapagpatawad na lingkod ay iginapos at pinahirapan sa pamagitan ng kanyang sariling kapaitan at kasalanan. Ano po? So kung titignan po natin, tinapos po ni Jesus ang kwentong ito kasama ng isang babala. Ano po? May babala ang Panginoong Jesus.
tinapos ng Panginoong Hesus sa kwentong ito ang babala. Tingnan po natin sa versikulo 35, sabi dito, gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Yan. So ano po ang gagawin? Ng Panginoon, sabi niya, nagbabala ang Panginoong Hesus, gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. So ang spiritual na kahulugan dito ay wala tayong dapat ipagpatawad na higit pa sa kapatawarang ibinigay ng Diyos sa atin. Pinatawad tayo ng Diyos mula sa isang pagkakautang na hindi natin kayang bayaran. Ang ating kasalanan. Kung ganito kalaki ang ipinatawad sa atin, dapat lamang na magpatawad tayo sa anumang ginawa sa atin ng ating kapwa. Sapagkat napakaliit nitong kung hiyahambing sa ating naging kasalanan sa Diyos. Tandaan natin na walang hihingi sa atin na magpatawad sa iba ng higit pa sa pagpapatawad sa atin ng Diyos. So ayon po sa pagtuturo po ni Jesus, maliwanag po na wala tayong pipiliin kundi ang patawarin ang mga nagkakasala sa atin. Kaya po, napakaganda. Ano po? So ganun pa man, sinasabi rin po dito sa Efeso, Kapitulo 4, versikulo 31, sabi po dito hanggang 32, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at puot. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait, at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ito po yung pamantayan ng Panginoon po, mga kapatid. Ang pamantayan ng Diyos sa lahat, ang patawarin ng ating kapwa gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa atin. Paano tayo pinatawad ng Diyos? Ang kanyang pagpapatawad ay ganap at hindi karapat-dapat. Dapat din nating patawaran ng ating kapwa na ganap at hindi ito karapat-dapat. Hilingin natin sa Diyos na bigyan ka ng pagnanais at kapangyarihan upang patawarin ang mga taong nagkakasala sa atin po. Sabi nga po dito, ang pagpapatawad ay ang pagpapalaya sa isang preso at ang malaman na ang preso ito ay walang iba kundi ikaw. Mga kapatid na aming tagapakinig sa umaga pong ito, kumusta po ba ang ating buhay? Mayroon ba tayong galit, puot, sama ng loob? O mayroon tayong isang karanasan na kung minsan nananatili pa po sa ating buhay na masakit at hindi natin kayang patawarin? Kasi kung minsan po parati nating naririnig sa ibang tao, hindi ko kayang patawarin ang taong ito dahil sobra-sobra lang ginawa sa akin. So ibig sabihin, maliban sa hindi kaya magpatawad, yung pong galit at puot pa rin. Pero mag-ingat pa rin po tayo dahil kung tayo po napupuot sa ating kapwa, sabi nga ng Panginoong Hesus, ang kanyang pamantayan ay mas mataas. Kung tayo po napupuot sa ating kapwa, para na rin po yung pagpatay, para na rin po yung aktual na pagpatay ng isang tao. Ang katulan po ng pagpatay sa isang tao ay kaparehas po lang napupuot. Kaya pag tayo po ay galit at puot sa isang tao po, ay ang hatol po ay parehas. Ganun po ang isang lang ng Panginoon. Kaya po, kung gano'n man po, kung mayroon pa po tayong ganong kalagayan na mayroon pa tayong sama ng loob, mayroon pa tayong taong hindi kayang patawarin, tingnan po natin kasi unang-una po dapat may saayos natin ang ating relasyon sa Panginoon na maralasan din natin ang kanyang pagpapatawad. Ito po yung pananampalataya. Kaya kung wala ka pang tunay na pagtanggap sa Panginoong Jesucristo, ito po yung napagandang maging desisyon mo sa iyong buhay. Malaman mo na si Jesus ay Diyos, nagkatawang tao po siya. Pumunta dito sa lupa, inaalay ang kanyang buhay upang bayaran ang ating mga kasalanan. At siya po'y namatay, inilibing, at muling nabuhay, at uminakit sa langit at muling babalik. Kung ikaw po'y mananampalataya sa Panginoong Jesucristo at tatanggapin mo siya bilang tagapagligtas, sigurado po ang kanyang pangako. Siya po ipapasok sa ating buhay. Pag si Jesus po ay nasa ating buhay, ibig sabihin,
kaya nating ipamuhay ang pamamaraan ng Diyos. Kasi po kung sa sarili lang nating buhay, tayo po ay aasa sa sarili nating kalakasan, hindi po natin kaya ito. Ang kapangyarihan po ng Diyos ang kaya magbago sa ating buhay at ito rin ang kapangyarihan na magbago sa iba. Kaya po, unang dapat natin gawin ay tanggapin natin na tayo mga makasalanan. Ihingi natin ang tawad sa Diyos. At sigurado po ang pangako ng Panginoon na oras na ipahayag natin ang ating kasalanan, sigurado pong patatawarin tayo ng Panginoon. Siya po yung makatarungan at lilinisin tayo sa ating mga kasalanan. Diyan po nagsisimula ang unang relasyon natin sa Diyos. At ang presensya ng Banal na Espiritu Santo po ay mananahan sa ating buhay. At siya na po ang bahala sa ating magbago sa ating buhay. Oras na maranasan po natin ang pagpapatawad ng Diyos, napakadali na po nating magpatawad sa iba. Dahil po, tinutulungan tayo ng Panginoon na paggawa natin ito. Dahil siya po nasa ating buhay. Yan po ang napakagandang malaman natin sa umpisa. Kaya po, pag nasa atin na po si Jesus, hindi na po tayo mahirapan na magpatawad dahil yung habag ng Panginoon na binigay sa atin yung pabor, wala pong kakapantay nito. Kaya dadaloy po sa atin ang pag-ibig ng Diyos at ito rin pong pag-ibig niya ito ang siyang dadaloy na gagamitin natin upang ibigay natin sa iba. Kaya mga kapatid, sana tuunan natin ng pansin ang pakikipag-ugnay natin sa Panginoon. Dito po nag-uumpisa yung tamang relasyon natin sa Diyos. Ang magtiwala sa Panginoong Jesucristo, maniwala sa mabuting balita, at ang mabuting balita pong ito na po yung ginawa ng Panginoong Jesus na ialay ang kanyang buhay sa atin. Kaya, ito po ang una nating gawin. At patuloy nating oras sa tayo pinatawad ng Panginoon, tayo makakalaya na sa pagkabilang ko sa kasalanan at mag-gaan na po sa ating buhay. At isa pa pong regalo ng Panginoon na masigit ay buhay na walang hanggan. Kung tayo man ay mamatay, sigurado po tayong makakasama ng Panginoon sa kanyang presensya sa langit. Yan po, Kaya mga kapatid, napakaganda. Ating pong napagtalakay po sa umagang ito na dapat ang isang tao ay hindi magkimkim ng sama ng loob sa kapwa. Sa halip, napakadali niya magpatawad dahil naranasan niya ang pagpapatawad ng Diyos. Dapat rin tayo magpatawad sa mga taong nagkakasakit ng ating damdamin. Kahit po literal na pagkakautang ng pera, ay pwede rin natin sila ay palayain doon sa pagkakautang. Kung tayo may nasaktan, yan, papatawarin natin. Kaya ilang beses, walang limitasyon. Hindi lang po 3 beses, hindi lang 70 beses, hindi lang 490 na beses, kundi walang limitasyon ang pagpapatawad. Mga kapatid, maraming salamat po muli sa umagang ito sa mga tayong tagapakinig, sa ating pong mga pastor na patuloy na nagpapahayag ng salita ng Panginoon. Nais ko po magsara sa isang panalangin. Panginoon, muli po salamat sa pagkakataong ito. Salamat sa salita mo na amin na pag-aralan sa umagang ito, ang pagpapatawad sa iba. Tulungan mo po, Panginoon, na lalo na doon po sa hindi pa nakakalaya sa ganitong takatangian na malayang magpatawad, Panginoon. Tulungan mo po sila, Ama, na unang-una, magtiwala po sila sa iyo, manampalataya sa iyo, at alam namin, Panginoon, tutulungan mo sila na sila ay makalaya sa ganitong pamamaraan. Kaya, Panginoon, wala po kaming ibang aasahan. Salamat din, Panginoon, muli sa aming mga kasamahan dito sa radyo. Sa technical side po si Brother Stephen po sa kanyang buhay, si Ma'am Lalaine Villaperte Abonal, sa aming pong sponsor, at lahat pong ginagamit ng Panginoon sa programa pong ito. Muli po, salamat, pagpalainawa po ang buhay ng bawat isa na patuloy po nakikinig, at sana po ipamuhay po natin palagi ang salita ng Diyos na ipinapahayag po sa programa pong ito. Muli po, salamat, Panginoon. Ito po ang tayong dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen.